Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Right? Alright! Bira! Bira! Hello po mga kapapi, mga kabisnes. Welcome back sa ating YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog. Bumabati ng magandang gabi dito sa Middle East. Magandang umaga dyan sa atin sa Pilipinas. Welcome back po sa ating YouTube channel. At panibagong reaction video po natin ngayong sa channel po ni Papa Dins TV. Bigyan lang natin ng konting reaction itong 15-year-old na ice candy vendor na nakita ni Papa Dins at natulungan niya. So, bago natin umpisahan yan, na baka sakaling bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, baka pwede pong pakipindot ng subscribe button dyan at pakisali na rin ng notification bell para updated kayo sa aking mga rinire-reactionan dito sa Kabisnes Official Papa Dins TV at sa ano pa mang mga charity vlogger na pwede nating reactionan. So, proceed po natin dito kay dalagitang ito na napakasipag, anong tawag doon, yung mayroong may pananaw sa buhay. Kumbaga hindi sumusuko, lumalaban siya sa hamon ng buhay kahit na sa ganong pamamaraan na pagtitinda ng ice candy ay ginagawa niya. So, itong bakasyon nila Papa Dins na ito ay magsuswimming sila, kasama niya itong mga kasag niya at saka si Bornok na ang driver niya. So, nakita nga niya itong pangbaga ng agaw atensyon na kay Papa Dins TV, ang batang na nagtitinda ng ice candy sa gitna ng kainitan ng araw dito sa may paliguan na ito. So, nakuha nga ng atensyon ng batang ito ang atensyon ni Papa Din. So, hindi nakati si Papa Din at in-interview nga itong batang ito. Ito ay napakakwela, magaling ang nakapagpabilib kay Papa Din ay marunong siyang mag-sales talk. Kumbaga, pwede niyang kunin yung atensyon ng isang tao na para bumili ng kanyang paninda. So, yun na nga at ang bumili, binilhan nila Papa Dins at ito ay nakipag-usap kay Papa Dins, nakipagkwelahan dito sa mga kasag. So, at nakikipagkwelahan din ito kay Bornok. So, at yun na nga, di lumaon, tinanong siya ni Papa Din kung ilan pa ba ang nandun sa loob ng kanyang ice case na yun na pinaglalagyan niya ng ice candy. So, sabi niya nasa 30 plus pa ang pieces niya. So, sabi ni Papa Din, kung papayag ka, ipamigay natin yan para maubos. Gusto mo ba? Ngumiti lang ito siya, tumawa kasi ang anuhin niya doon, siyempre nasa isip niya ipamigay tapos hindi babayaran. So, ngumiti siya, sabi niya, ano yun? Yung parang nagtatanong siya kung may bayad ba yun o wala, kung ipamigay niya. Ay biniro naman siya ni Papa Din na ikaw, bahala ka, ganon. So, hindi niya alam na ay si Papa Dins ay isang charity vlogger. So, pumayag nga ito, pinamigay nila doon. Maubos nga itong kanyang paninda. So, ayun, at naubos na nga din ang naipamigay nila. So, at ay sinabi ni Papa Din kung pwede sila sumama doon sa bahay nila at gusto ni Papa Din makita yung bahay niya, saan siya nakatira. So, bago sila pumunta doon ay ang haba ng nilakbay nila bago sila nakapunta sa kanilang saan sila paroroon. So, dumaan muna sila dito sa sasakyan ni Papa Din at sinorpresa siya ni Papa Din ng grocery at isang sakong bigas. So, anong laking tuwa ni Azela
mayroong isang papa din na magbigay sa kanila ng ganon. So at ito nilakbay niya, dinala doon sa bahay nila. So nang umabot sila doon sa bahay nitong si Dalagitang Azila, ay nakita ni Papa Dins kung gaano kasimple ang kanilang pamumuhay, anong klaseng bahay mayroon sila, na maaliwalas yung bahay. Kumbaga yung kahit ganon siya kahit ganon ang itsura ng bahay, pero malinis at maayos at napaka-presko, kumbaga maaliwalas, hindi siya crowded. Kung titingnan natin lahat naman tayo may gustong ganong style na bahay na hindi siya crowded at kumbaga maaliwalas at kumbaga pumapasok yung hangin na very nature, di ba? So nakita nga, sinabi nga ni Papa din kung pwede siyang pumasok sa loob. So ay pumayag naman ito si Azila. So pinapapasok na si Papa din at nakita nga si Papa din, nakita nga nila Papa din doon kung anong mayroon siya. Ay siya pala ay nakakuha ng mga ribbons, gano'n, yung mga awards na mayroon para rin siyang nakuha ng mga awards na yun ang nakahang doon sa kanilang bahay. So sinabi niya, at mayroon pang 2 medals doon, at tinanong niya kanino yun, ay sinabi niya ay sa ate daw niya yun, at biniro pa siya ni Papa din kung tig-isa ba sila doon. Tapos ito inano niya dito ba, kumbaga pinaliwanag niya kay Papa din na dito sila, doon lang sila natutulog, kumbaga naglalatag sa lang sila doon ng banig, at sila na doon na natutulog silang magkapatid. So at sinabi nga ni Papa din, dito tayo doon sila sa labas mag-usap, at para pag matanong niya ito kung ano yung pang ano nila sa kabuhayan nila, kasi alam naman po natin etong Dalagitang ito ay wala na siyang mga magulang. Kumbaga sila na lang nagtutulungan magkapatid na para mabuhay. So yung kapatid niyang isa gagraduate na daw sana ng criminology, pero huminto dahil siguro kulang siguro sa financial. So nagtatrabaho daw ngayon. Pati yung ate niya nagtatrabaho din, at saka yung isa din niyang ate is saan nga nandyan na nag-outing sila Papa din. So kinuwento niya kung ano yung mga buhay-buhay nila, kinuwento niya kung ano yung gusto niyang maging. So sabi ni Papa din, bakit sa gaganitong pamamaraan, itong pagtitinda ng ice candy na nagpupursige ka, at bakit gusto mo talaga makapag-aral, gusto mo talaga makatapos, dahil ang katwiran niya, ang kanyang dedikasyon ay gusto niya talaga makatapos para naman mapakita niya sa mga tao na, kasi lagi nga silang kinukutya, lagi silang ina-under dahil nga sa walang kakayanan na mag-aral. So at gusto daw niya yun, at gusto din daw niya na hindi ipadanas kung sakasakaling magkaroon siya ng anak, na ipadanas sa anak niya kung ano yung naranasan niya. So kumbaga napakatalentong bata, di ba? Ay hindi natin sukat akalain sa 15-year-old na gano'n yung ang tulis at ang brilliant ng kanyang pangingisip. Kumbaga napaka-matured yung batang ito. Naalala ko tuloy yung ibang mga vlogger tulad ni Kalingap Rap, sorry po, yung si Leche Plan Girl. Ang isip kasi, ang pagkatulis kasi ng pangingisip nitong si Azila, para siyang yung tinutulungan na beneficiary din ni Kalingap Rap na si Leche Plan Girl. Kasi kumbaga itong si Azila, kumbaga napaka-mature niya magsalita, no? Parang yung nasa 20 years old na siya kung siya'y magsalita. Parang kasi nga siguro naging matured siya dahil sa katayuan nila sa buhay, kasi wala na silang parents, both. Kumbaga sila na lang namumuhay. Kumbaga doon niya nakikita, doon niya nare-realize kung paano yung takbo ng buhay, kung paano yung mamuhay ng wala kang magulang, na dapat kumayod ka ng iyo para din na kumbaga magtulungan kayong
kumbaga magtutulungan kayong magkapatid dahil kailangan kasi wala na kayong maaasahan kasi wala na nga silang mga magulang, di ba? So ito nga nakikita natin kung paano siyang mag-explain, paano siyang magpaliwanag, paano niyang sasabihin kay Papa Dins yung mga tanong ni Papa Dins sa kanya, yung patanong nila Bornok sa kanya, at kaya niya itong sagutin ng maayos. Kumbaga napakatalino niyang bata, di ba? Sa 15-year-old at kumbaga syempre dalagita na yan. Hindi siya maarte, hindi siya nahihiya na magtinda siya ng ganun. Karamihan kasi sa mga bata ganyan na kalaki, ganyan na nagdadalaga na. Karamihan kasi nahihiya yan magtinda. Nahihiya yan na makita ng mga iba ay siya'y nagtitinda ng ganun. Pero sa ganitong di ba, nakakahanga lang talaga na makakita ka ng ganito at na mapabilib ka sa mga ganitong kabataan. Sana nga at lahat ng kabataan ay magiging inspirasyon nila yung tulad nitong si Azila, na makita nila at mapanood nila kung paano siyang kadedicate sa kanyang buhay. Kumbaga mapursige niya ang makatapos siya ng pag-aaral dahil siya ay may pangarap sa buhay, di ba? Nakita din siguro niya kung gaano kahirap ang buhay ng bilang isang walang magulang, kaya siya dito nagpupursige. Ito ay ganito ang batang magandang tulungan na kumbaga ang dedikasyon niya sa pag-aaral, ng dedikasyon niya para lumaban sa buhay ay nakikita natin, 'di ba? Kasi dahil lang doon, 'di ba? Kahit naman doon lang sa pag-ice candy na iyon na akalain ninyo kukuha siya ng 100 pieces at it means 1,000 pesos yun. Pag maubos yun lahat, half sila, 500 sa kanya, 500 doon sa kinukuhaan niya. So it means sa 500 pesos na yun, kailangan niya yung pagtiyagaan talaga na ibenta yun para talaga maubos yun. So dito nga nakita natin ay hindi lang grocery ang inabot ni Papa Dins sa kanya, bigas at saka groceries. Inabutan siya ng financially tulong ni Papa Dins ng 4,000 pesos. So, di ba mga kabisnes, mga kapapi, anong saya na lang makita natin na mayroon isang tulad nila na charity vlogger na kayang tumulong sa ganitong mga taong higit talagang nangangailangan. Kasi itong batang si Azila ay kailangan talaga itong tulungan kasi wala na nga siyang parents. So, marami tayong nakikitang mga komento, no? At sana naman daw ay kunin na lang ni Pinunong Kabisnes, doon na lang titira sa bahay nila or kumbaga para makatapos ito si Azila ng kanyang pag-aaral. So, mayroon din tayong mga komento na ng mga basher. Natural talagang hindi mawawala yung basher dyan. Pag ikaw kasi gumawa ng kabutihan, mayroon talaga din yung bang kabaliktaran ng pangingisip sa panunood sa'yo na nagsasabing bakit daw 4,000 lang hindi pa ginawang ang kuripot daw, hindi pa raw ginawang 5,000. Well, magpasalamat ka na lang na ikaw nanonood at ay mayroon tulad nila Papa Dins kandang tumulong katulad nila Azila na kailangan nila yung tulong. So kung halimbawa ay nakukulangan ka doon, subukan mo kaya itong nag-comment na ito na nag-comment na isang basher na ito, kung kaya po ninyo sana mag charity vlogger din na tulad nila Papa Dins na para din hindi na rin kayo mambash, di gawin ninyo kung kaya ninyo, di ba? At dagdagan mo kung mayroon kang pera, di ba? Para itong si Ma'am Amerol ay itong si Miss Amerol, ang apelyido po niya Amerol, na ang sinasabi niya ay kuripot daw, bakit daw hindi pa ginawang 5K. Actually, magpasalamat na rin tayo at ganun mayroon na ibigay kesa naman sa wala, di ba? At least na ito may nakatulong dito kay Azila na alam naman natin ang kailangan ito talaga ng tulong. Ito ang kailangan tulungan at kumbaga haharapin
talaga ang pagtulong dito kasi wala na nga itong ama't ina. Kumbaga sila na lang ang namumuhay sa kanilang buhay ngayon kasi wala na silang aasahan. Kailangan nilang tumayo sa kanilang mga paa para maghanap buhay at maiahon nila ang sarili nila sa kahirapan. So sa pagtitinda ng ice candy ay kumbaga masaya na itong si Azila kung maubos niya yung 100 pieces na yun at magkaroon siya ng 500 pesos ang araw, diba? So hindi, kumbaga malaki na sa kanya yun, hindi tulad ng iba na kumbaga doon sa ganun na pamamaraan ng paghanap buhay ay kumbaga nagrereklamo pa, hindi ba? Tulad ng mga ibang mayayaman na mga anak diyan at hindi nga gumagalaw, kumbaga umaasa sa magulang. Tapos pag binibigyan ng magulang, nagrereklamo pa rin dahil hindi daw kontento sa ibinigay ng magulang. Tingnan naman ninyo itong si Azila, no? Halimbawa ito sa mga kabataan ngayon na kailangan itong siya ang tularan ng mga kabataan ngayon, 'di ba? May nanay ka man, may tatay ka man, o wala ka naman na nanay o tatay, kailangan mo pa rin itong kumbaga i-adapt sa sarili mo ang mamuhay at marunong maghanap buhay sa sarili, hindi ba? So hanggang dito na lang mga kabisnes, mga papi, ang aking reaction video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Please don't forget to subscribe Kabisnes Official, Papa Dins TV at Kabisnes Family, at ang aking kasamahang na reactor si Nata Ongala Vlog, Anime Reactors TV, Mamplesh Channel, Kalingap Turak Vlog, PLC Katangay Vlog, Analisa Ka Reality Vlog at Kamix Vlog po, at ang inyong lingkod Alminda Mix Vlog. Nagsasabi po magandang gabi around Middle East, magandang umaga sa atin sa Pilipinas. Bira banat lang mga kabisnes. Bye bye po, see you again.